Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo din. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya namamalayan kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin may hahambing ang paghahari ng Diyos? Wika ni Jesus. Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng butil. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng mga ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri, Panginoon Heso Kristo. Magsiupon lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat at maraming salamat po sa pagtatapos ng buong maghapon, sa pagtatapos ng buwan ng Enero, sa pagtatapos ng Sanlinggo, weekend na po, simula na, at tayo'y naririto sa dambana ng Poong Jesus Nazareno at sama-samang namimintuho. Kaya't bilang pasasalamat sa buwang patapos na, sa isang linggong ating naitawid, at sa mga biyayang ating tinanggap, ating bigyan ng masigabong palakpakan ang mahal nating Poong Nazareno. Napakaganda po ng ating mga pagbasa at ako'y nagdadalawang isip kung ano ang aking bibigyang tuon o pansin. Kaya't pagsisikapan ko pong pagsamahin at pagnilayan natin ang mga bagay na magkatulad sa dalawang ito. Una, tayo po ay bunga ng ating mga pagpapasya. We are the byproduct of our choices and of our decisions. Diba? Father, lalimata niya na, English, nosebleed tayo. Simple lang ho yun. Kung ano tayo, kung sino tayo, yan pinili mo.
Desisyon mo yan. Kahit sabihin natin, meron tayong mga magulang, meron tayong mga pinanggalingan, meron tayong mga nakaraan. Ngunit nasa sa atin ang pagpapasya kung sino tayo at kung ano ako ngayon. Na kahit sa pagkakasala, ang pasya o desisyon ang siyang kumikilos. Pwede nating tanggihan ang pagkakasala. Pwede nating layuan ng tukso. Ngunit pwede rin naman natin itong tangkilikin at paunlakan. Na siyang laman ng ating ebanghelyo kung saan ang sinasabi ni Jesus ang paghahari ng Diyos, kumbaga, walang sapilitan. Depende na sa atin, naaayon sa ating kalayaan kung ito'y ating pauunlakan, pahahalagahan, o sadyang isasantabi at babaliwalain. Maging sa unang pagbasa, si David ay meron pong kalayaang magpasya. Ngunit, mas pinili niya na sa halip humanga, siya'y nagnasa. Ganda ng Tagalog natin, ano ho? Humanga, nagnasa. Wala akong masamang humanga. There's nothing wrong to admire. Kasi ang taong humahanga, ang nakikita niya, ang magandang katangian ng tao. Palakaibigan, mabait, maasikaso, masipag. Walang masamang humanga. Ngunit, masama ang magnasa. Magnasa is to lust. So I hope klaro sa atin yan, ha? Pag tayo ho nagnasa, ang ating tinitingnan ay yung mga maseselang parte ng katawan. May paghahangad na pangsarili. Sexual at that. At doon tayo sumasablay. Kasi nalilimita ang ating tingin sa mga bagay na may kahalayan na pangsarili lamang. Yun ang nangyari kay David. Pinagnasaan niya si Betseba na asawa ng kanyang sundalong si Urias. Pakialamero, di nakapagtiis. Pwede naman siyang humanga. Maganda ang naliligo. Ang swerte ni Urias. May maganda siyang asawa. Pero bakit niya pinagnasaan? At hindi niya basta nagnasa, ginalaw. Najontis. Pasensya na ho sa mga term ko, ha? Medyo pangmasa. Pero alam niyo ibig ko sabihin, pwede naman sana siyang naghumanga, edi walang kasalanan. Ngunit ang masama, pinili niyang magnasa. At doon na nagkasunod-sunod, kailangan niyang ipahamak si Urias upang mawala ang hadlang at hindi siya mapahamak bilang hari. To the extent na kailangan niyang iplanuhin na kailangang mawala, mamatay si Urias para hindi siya mapahamak. Kaya, ang lahat pong ito'y umuugat sa ating pagpili. Na sana, gagamitin natin ang bigay at biyaya ng Diyos na karunungan at kakayahang magpasya at pumili sa tama at mabuti. Tulad niyan, hahanga ba ako o magnanasa ako? Kaya kung siya'y humanga, di sa wala sana siya sabit. Di pa siya nagkasala. Naging mabuting tao pa siya because he has an eye for beauty. Even if beauty lies in the eye of the beholder, pero yun ay nagpapakita na mataas ang antas ng karunungan ni David dahil kaya niyang magpigil, kaya niyang igalang ang ibang tao at wala siyang paghahangad na personal o pansarili, kaya't siya'y humahanga. Ngunit siya'y nagkamali. Siya'y pinili niya ang magnasa. Kaya sana po tayong lahat na malayang tao, malayang mamamayan, tama naman ang takbo ng ating utak, no? Wala naman tayong diferensya. Sana po gagamitin natin ang bigay ng Diyos sa tama at mabuti.
God has given us this gift, and therefore the task at hand is to use it to the best of our ability. Gift and task. At sana, ito nga pong kalayaan nating pumilit magpasya, pipiliin natin ang tama't mabuti, ang makalalapit sa atin sa Diyos, ang ikabubuti ng iba, nang hindi napapahamak ang iba o kahit ang ating sarili. Napakahalaga po ng ating pagpapasya na di natin namamalayan, ito ang nakapaloob sa bawat nating pagkilos at paggalaw. At harinawa, lagi po nating hihingin ang gabay ng Panginoon, ang liwanag ng Espiritu Santo, ang Espiritu ni Jesus, upang sa bawat nating pagpapasya, bawat nating pagkilos, sa lahat ng ating pagtingin at pagharap sa sitwasyon, ang kabutihan ng Diyos at ang kapakanan ng iba ang lagi nating isa sa alang-alang. Tanda na tayo'y pinaghaharian ng Diyos. Ito po ang nais ng Panginoon sa atin, na maghari nawa ang Diyos sa atin. Ngunit para ito mangyari, sana'y piliin natin lagi siya at ang kabutihan ng iba. O mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.